Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa totoo lang, ay nagdadalawang isip talaga akong ibahagi sa programa ninyo ang kwento ko ng buhay. Dahil aaminin ko po sa inyo na masyadong mabigat yon sa dibdib. Lalo na kapag naaalala ko yung mga mapapait na nangyari sa buhay ko noon. Pero may nagpayo sa akin na huwag daw akong matakot na ikwento ang buhay ko sa ibang tao. Dahil ayon nga sa mga nakakakilala sa akin ay kapupulutan daw ng aral ang aking totoong kwento ng buhay. Kaya heto, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para ibahagi sa inyo ang kwento ko. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Dina at ngayon ay nakatira dito sa Santa Maria, Bulacan. Sa puntong ito ay aminin ko sa inyo na isa kong dating pokpok o babaeng bayaran. Mananayaw din ako dati sa mga nightclubs at minsan na ring naging torera. Oo, Papa Dudut. Nagsimula ako bilang isang madumi at walang kahiyahiyang babae. 15 anyos pa lamang ako noong una akong maging prostitute. Pinasok ko ang ganitong larangan dahil na rin sa kagipitan sa pera. Patay na kasi ang mga magulang ko at naninirahan ako sa bahay ng lola ko. Samantala siyam kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Yung pinakamatanda ang kuya ko ay isang callboy na namatay sa HIV/AIDS neto lang 2010. Habang ang pangalawa sa nakakatanda kong kapatid ay isang gun for hire. Pero nahulog sa kamay ng otoridad at walang awang sinalvage noong 2008. Papa Dudut, bilang ako, ang natitirang pinakamatanda sa magkakapatid ay ako ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa mga kapatid ko. Naging prosti ako dahil yun lamang ang alam kong paraan para kumita ng malaki dahil walang matinong trabaho akong mapasukan noon dahil lang sa elementary lang ang natapos ko. Samantala bilang babaeng bayaran, marami akong nakasiping at nakarelasyong mga lalaki. Sa edad ko ring 17 ay nakatatlong abortion na rin ako. Pero noong mga panahong yun ay bato ang puso ko. Hindi ako marunong magmahal. Ngunit isang gabi ay hindi ko akalaing magaganap noon ang isang pangyayari na siyang magpapabago ng aking buhay. Habang nagpo-pole dancing sa harapan ng maraming lalaking naghihiyawan, ay dumating ang mga pulis para magsagawa ng raid. Marami noon ang nahuli, kabilang na ako. Halos maiyak ako sa takot at pag-aalala dahil ayokong makulong ng matagal dahil marami ang umaasa noon sa akin. Pero nang dalhin kami sa presinto, isang mabait na pulis ang aking nakilala. "Anong pangalan mo?" tanong niya sa akin habang nagtatype sa kanyang computer. Mukhang ilalagay niya doon ang mga impormasyong makukuha niya sa akin. "Dina po," sagot ko. Kinakabahan pa rin kasi ako. Hindi ko alam kung makukulong ako ng matagal o hindi. "Saan nakatira? At saka ilang taong ka na?" tanong pa niya sa akin.
Sa Santa Cruz po, 17 years old pa lang po ako. Tugon ko habang nakatingin sa kamay ng pulis na nagtatype. Tama ako nang hinalang minor de edad ka pa lang, wika ng pulis. Samantala hindi na ako nakatiis at nagpa siya akong magtanong sa kanya. Sir, makukulong po ba ako ng matagal? Huwag kang mag-alala, hindi ka namin ikukulong, sagot ng pulis sa akin. Dinala ka lang namin dito kasi para imbestigahan. Ang mga ikukulong namin ay yung mga amo ninyo. Kakasuhan namin sila ng child abuse kasi nambubugaw sila ng mga minor de edad na tulad ninyo, dagdag pa niya. Sa pagkakataong yon ay nakahinga ako ng maluwag. Unti-unti akong sumulyap sa pulis at nakita kong nakangiti siya sa akin. Aminin kong nakaramdam kagad ako ng paghanga sa kanya dahil sa kanyang kakisigan. Hindi naman siya katandaan at may palagay akong kapapasok lamang niya bilang pulis. Pero agad din akong natauhan dahil sigurado ako na sa edad niyang yon ay may asawa o girlfriend na siya. At malabo siyang magkagusto sa akin. Teka, matanong ko lang, bakit ka ba nauwi sa ganitong trabaho? Tanong sa akin ni Mr. Gwapong Pulis. Sir, sa totoo lang po ayaw ko po talaga sa trabaho ko. Kaso kailangan ko lang po talagang kumapit sa patalim kasi ang lola ko po may sakit. Tapos ako po ay nag-aalaga sa 4 kong mga maliliit na kapatid. Sagot ko sa tanong niya sa akin. Nasaan ang mga magulang mo? Usisa pa niya. Patay na po sila, sir. Si nanay po namatay po sa pulmonya. Si tatay naman po ay sinalvage ng katulad ninyong mga pulis. Kwento ko. Bakit naman? Tanong pa niya sa akin. Mukhang interesado si Mr. Gwapong Pulis sa aking buhay. Kasi po hold-upper po kasi si tatay. Pero may protector po siyang pulis. Kaso po nagkaonsehan po sila kaya hayun po kinidnap po nila at pinatay si tatay. Dagdag ko. Medyo nahihiya ako kasi baka ma-offend ang kaharap kong pulis. Ganon ba? Nakakalungkot naman, sabi ng pulis. Tila nakikisimpatya siya sa sinapit ng aking pamilya. Di na gusto kong sabihin sa iyo na hindi lahat ng pulis katulad ng mga pumatay sa tatay mo. At saka kung ako sa iyo tumigil ka na sa trabaho mong yan. Maghanap ka ng mas marangal na trabaho. Pumasok ka bilang sales lady o di kaya tindera. Pwedeng janitress. Basta kahit na anong trabaho. Basta marangal. Payo pa niya sa akin. Salamat po sa payo, sir. Gagawin ko po yung sinabi ninyo. Ang sabi ko. Ako si Carlos. Huwag ka mag-alala. Mamayang alas 7 ng umaga ay pakakawalan ka na namin. At saka di na tutulungan din kitang makahanap ng marangal na trabaho. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig mula sa pulis na si Carlos. Talaga po? Naku, salamat po kung ganon. Masaya kong sabi. Wala yon. Basta gagawin ko ang lahat makatulong lamang sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot, doon nagsimula ang lahat sa amin ni Carlos. Pagkatapos kong makalaya noon sa presinto ay tinupad ni Carlos ang pinangako niya sa akin. Napasok ako bilang isang sales lady sa isang malaking tindahan ng sapatos. At sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ng aking amo at maayos din ang natatanggap kong sahod. At yun na nga nakapagbagong buhay na ako. Sa kabilang banda, madalas akong dalawin ni Carlos sa tindahan. Hinahatid sundo niya ako gamit ang kanyang motorsiklo. At dahil sa mabait siyang lalaki at palakaibigan, ay naging magkaibigan kami papadudot hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya. Oo, papadudot. Si Carlos ang kauna-unahang lalaking minahal ko pero hindi ko magawang ipakita sa kanya ang mga nararamdaman ko kasi nalaman ko noon na may sarili na palang pamilya si Carlos. Pero isang gabi hinatid ako ni Carlos sa aking bahay pagkatapos ng trabaho.
Masaya ako nagpaalam ngunit pinigilan niya ako. Bakit Carlos? Tanong ko pa sa kanya. Huminga ng malalim si Carlos bago nagsalita. Mahal kita, Dina. Pero halos wala akong masabi sa mga narinig ko mula sa kanya. Totoong mahal kita at handa kong isakripisyo ang asawa ko para sa iyo. Dagdag pa niya. Nakaramdam naman ako ng kaunting guilt. Ayaw kong sirain ang pamilya mo, Carlos. Wika ko. Matagal nang sira ang pamilya ko. At saka bago ka pa dumating sa buhay ko ay wala na ang pagmamahal ko sa aking asawa. Dina, ikaw talaga ang mahal ko. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para baguhin yung buhay mo. Aniya. Ayaw ko ng gulo, mahina kong sabi. Bagamat mahal ko si Carlos, ay pinipigilan ko pa rin ang aking sarili, Papa Dudut. Huwag ka matakot kay Nena. Ako ang bahala sa kanya. Hindi kanya magagalaw. Paniniguro sa akin ni Carlos. Dina, oo, maaaring may asawa na ako. Pero pipigilan pa ba natin ang mga sarili natin samantalang nagmamahala naman tayong dalawa? Papadudot nung una ay nag-alinlangan talaga akong patulan si Carlos. Dahil kahit na babaeng bayaran ako ay paminsan-minsan ay nakukonsensya rin ako. Dahil ayaw kong makasira ng pamilya. Pero sadyang agresibo si Carlos na maging kami kaya bumigay din ako at nagkaroon kami ng relasyon. Sa madaling salita ay naging kabit niya ako, Papa Dudut. Samantala ay nagpasya kaming dalawa na manirahan sa isang bubong. Nangupahan kami sa maliit na bahay na katabi lamang ng aking bahay at doon ay namuhay kami ni Carlos na parang tunay na mag-asawa. Naramdaman ko naman sa kanya na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Kaya hindi na rin ako noon nagsisi pa. Dahil din kay Carlos kaya sumaya ang buhay ko na dati ay punong-puno ng kapighatian. Ngunit tulad ng inaasahan ay maraming tumutol sa relasyon namin ni Carlos. At isa na roon syempre ang pamilya ng lalaki. Isang araw habang nag-aalmusal kami ni Carlos ay tumawag sa kanyang cellphone si Nena. Kusa na niyang niloudspeaker yon para marinig ko ang kanilang usapan. Carlos, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na sa bahay. Mangiyak-ngiyak na wika ng asawa ni Carlos sa kabilang linya. Mahal na mahal kita, dagdag pa nito. Bakit ba ang kulit mo ha, Nena? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hiwalay na tayo. Ayaw ko nang bumalik pa sa iyo. Pagmamatigas ni Carlos. Sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng konsensya noong mga oras na yon. At aminin kong labis akong naaawa sa babae sa kabilang linya. Hindi na kita mahal, pagpapatuloy ni Carlos sa kanyang asawa. Matuto ka nang tanggapin ang katotohanan. Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong hihiwalayan. Pagmamatigas ni Nena sa kabilang linya. Kung hindi ka babalik sa akin, idedemanda ko kayo ng kabit mo. Pagbabanta pa nito kay Carlos. Sige gawin mo. Hindi ako natatakot, Nena. Paghahamon naman ni Carlos. Pero ng mga oras na yon ay kinabahan na ako, Papa Dudut. Baka totohanin ni Nena ang kanyang banta at makulong kaming pareho ni Carlos. Pagkatapos ay nakita kong binabana ni Carlos ang kanyang cellphone. Alam kong labis din siyang nag-aalala. Kaya naman lumapit ako at sinubukan ko siyang i-comfort. Huwag kang mag-alala, Dina. Kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko ang pagmamahala natin. Yan ang assurance niya sa akin. Papadudot, naging maayos naman ang araw na yon. Naging kampante naman ako dahil naniniwala ako sa assurance na ibinigay ni Carlos sa akin. Ngunit kinabukasan ay isang pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Hindi namin inaasahan ni Carlos. Nalulusob sa aming bahay ang kanyang ina na galit na galit.
Nagsumbong sa akin si Nena na may kinakasama ka raw na babaeng bayaran. Galit na wika ng matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin mula ulo hanggang sa paa. Siya ba yung pokpok na ipinalit mo sa matino mong asawa? Nakakadiri ka, dagdag pa niya sa anak. Inay, huwag niyong bastusin si Dina, saway ni Carlos sa kanyang ina. Anong wag bastusin? Kabastos-bastos naman yung babaeng yan. Baboy, marumi. Abot langit ang natanggap kong panlalait mula sa matanda. Pero nagtimpi pa rin ako bilang respeto na rin kay Carlos. Mahal ko po siya at wala na kayong magagawa pa. Pagmamatigas ni Carlos. Baliw ka na anak, sigaw ng kanyang ina. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan at pinatulan mo yan? Bakit, ginto ba ang ano niyan? Carlos, ang tanga-tanga mo. Umalis na kayo inay. Galit na utos ni Carlos sa kanyang ina. At sino ka naman para paalisin ako ha Carlos? Kahit na pamamahay mo pa ito ay wala ka pa rin karapatan na paalisin ako kasi ako ang nanay mo. Pagkatapos ay bumaling sa akin ang matanda at galit na lumapit pa sa akin. Hayop kang babae ka. Salot ka sa mga buhay namin. Pagkatapos noon ay nagpakawala siya ng mga mabibigat na sampal sa aking mukha. Hindi pa siya nakontento at sinabunutan pa niya ako. Halos magmakaawa ako sa ina ni Carlos dahil sa sobrang sakit pero nanatiling bingi ang matanda. Mabuti na lamang at agad na sumaklolo si Carlos at pinigilan niya ang kanyang ina sa pananakit sa akin. Ano ba Carlos? Huwag mo akong pigilan. Pumapalag na utos ng matanda sa kanyang anak. Sa pagkakataong yon ay nawala na ng tuluyan ang pasensya ni Carlos sa ina kaya isang malakas na sampalang inabot ng matanda mula sa kanyang anak. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Layas! Sigaw pa ni Carlos sa kanyang ina. Ang sama mo Carlos! Bakit nagawa mo sa akin to? Anong klase kang anak? Naiiyak ngunit abot langit na galit ng matanda sa kanyang anak. Ngunit nagulat na lamang ako nang bunutin ni Carlos ang kanyang baril at itinutok sa kanyang ina. Isa pang beses nasaktan ninyo si Dina sa harapan ko ay kakalimutan kong nanay ko kayo. Galit na sigaw nito sa kanyang ina. Agad kong pinigilan naman si Carlos at niyakap mula sa likuran para maibaba na niya ang kanyang kamay na may hawak na baril. Sige, alis na ako pero hetong tatandaan mo. Simula sa araw na ito ay tinatakwil na kita bilang anak ko. Sige magsama kayo ng maruming babaeng yan. Wika ng matanda bago umalis sa aming bahay na umiiyak. Papa Dudut, alam ko sa puntong ito na maraming magagalit sa akin lalo na ang mga ilaw ng tahanan na nakikinig sa inyo. Oo, dahil sa akin ay nasira ang pamilya ni Carlos. Dahil sa akin ay nagkahiwalay silang mag-asawa at dahil din sa akin ay nawalan ng ama ang mga anak ni Carlos. Pero nangyari ang mga yon nang dahil sa pag-ibig. Papa Dudut, nagmamahalan kami ni Carlos at noong mga panahong yon ay walang makakapigil sa aming dalawa. Papa Dudut, mahirap ang maging prostitute. Palagi kang huhusgahan ng mga taong makakakita sa iyo. Nariyan ang paparatangan kang madumi, hayop, demonyo, kalapating bababa ang lipad at kung ano-ano pa. Nariyan din yung minumura ka at sinusumpa ng mga tao tulad ng mga misis ng mga lalaking inaakit at pineperahan namin. Pero sanayan lang. Pakapalan na lamang ng pagmumukha. At yun ang ginawa ko sa harapan ng asawa, pamilya at kaanak ni Carlos. Hindi ko pa rin kasi sinuko noon ang pagmamahal ko kay Carlos at nagpatuloy kami sa pagsasama sa iisang bubong. Hindi rin ako noon natinag sa mga pagbabanta ng asawa ni Carlos at sa halip ay binaliwala ko lamang yon. Yon ang pagkakamali ko, Papa Dudut. Dahil isang araw,
Hindi ko akalain na may magaganap palang malagim na pangyayari sa aking buhay. Kakalis lamang noon ni Carlos para mag-duty kaya ako lamang ang mag-isang naiwan sa bahay. At nagkataong day off ko rin sa trabaho kaya naglinis lamang ako ng buong bahay. Samantala habang ako ay naglalaba ay narinig kong may kumakatok sa may pinto. Sigurado akong hindi yon si Carlos pero nagpasya pa rin akong buksan ang pinto para alamin kung sino ang aking bisita. Pero laking gulat ko nang tumambad sa akin ang asawa ni Carlos na si Nena. Kasama niya ang isang lalaking napakapamilyar sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat dahil hindi ko ina-expect na muli kaming magkikita ng ex-boyfriend kong si Oka. At hindi ko alam kung bakit sila magkasama ng asawa ni Carlos. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko kay Nena. At bakit kasama mo si Oka? Hindi ba ex-boyfriend mo si Oka? Nakangising tanong niya sa akin. Magkakilala kayong dalawa? At saka bakit kayo nandito? Wala akong panahon sa inyo. Sabi ko habang anyong isasara na ang pintuan, ngunit pinigilan nito ni Oka. Dina, papaalisin mo agad kami? Hindi mo man lang kami patutuloyin sa loob? Nangaasar na sabi ng ex-boyfriend ko. Ano ba kasi ang pinunta ninyo rito? Tanong ko habang nauubusan na ng pasensya. Suplada ka pa rin hanggang ngayon. Teka, hindi dapat nagsusuplada sa lalaki ang mga katulad mo. Kasi kung magsusuplada siya wala siyang kliyente. Kapag wala siyang kliyente, wala siyang pera. Kapag wala siyang pera, wala siyang lalamunin. Kapag wala siyang lalamunin, mamamatay siya. Pangasar ni Oka na tila binabalikan niya ang aking nakaraan. Sinasayang ninyo ang oras ko. Galit na ako ngunit agad akong tinulak ng lalaki papasok ng bahay. Sumabay din si Nena at sinarado ang pintuan pagkapasok nila. Lumayas kayong dalawa sa pamamahay namin ni Carlos. Utos ko. Kung hindi ay tatawag ako ng mga pulis. Ngunit nagpatuloy lamang si Oka sa pangaasar sa akin. Bakit ba ganyan ka makatrato sa akin? Parang hindi tayo nagkaroon ng relasyon dati ha? Pagkatapos noon ay hinawakan niya ang pareho kong braso. Nagpapalag ako habang nakikita kong nakangisi lamang si Nena. Nanonood sa mga susunod na mangyayari. Ano ba Oka, bitawan mo ko? Utos ko. Pero sa halip na bitawan ako ay pinaghahalikan ako ng manyakis kong ex-boyfriend sa liig. Halos ubusin ko ang lakas ko sa kakapalag. Ngunit sadyang malalakas sa mga braso ni Oka. Gusto kong ibalik yung relasyon natin dati. Aniya. Habang ngumingisi. Alam kong may binabalak na siyang masama laban sa akin. Dati yun Oka, pero alam mo ba? Sa tuwing naaalala ko na naging karelasyon kita ay nasusuka ako. Hindi kita masikmura sa totoo lang. Sabi ko sabay dura sa mukha ni Oka na siya naman niyang kinagalit. Isang malakas na sampalang ibinigay niya sa akin. Pagkatapos ay persahan niya akong dinala sa kwarto. At kahit na magmakaawa na ako kay Oka na tigilan na niya ang kanyang masamang binabalak sa akin, ay nanatiling bingi ang lalaki at tinuloy nito ang paglapastangan sa aking pagkababae. Pwede bang kunin ang serbisyo mo? Paligayahin mo ako. Namamanyak na sabi pa ni Oka sa akin. Pumalag lamang ako. Ngunit lalo akong nagulat nang makita kong sumunod pala sa amin si Nena. At kailan ka pa pumalag ha Dina? Sa pagkakalam ko'y okay lang sa mga katulad mo ang bastusin ng mga lalaki. Sabi pa niya sa akin bago muling bumaling kay Oka. Sige Oka, gahasain mo ang babaeng yan. Babuyin mo, total naman matagal ng babo yan. Yun nga lang, huwag mong kakalimutang gumamit ng alam mo na. Baka kasi magka-AIDS ka o STD at mahawa ka pa. Huwag kang mag-alala Nena, kilala ko tong si Dina. Ligtas ako sa kanya. Wika naman ni Oka bago muling bumaling sa akin at patuloy na nilapastangan ng aking pagkababae.
Wala akong nagawa kahit na buong lakas akong pumalag. Sa huli muli niya akong naangkin ng labag sa aking kalooban. Papa Dudut, hindi ko alam kung karma bang maituturing ang nangyari sa akin. Basta noong mga panahong yon ay wala akong ginawa kundi ang mag-iyak. Dahil sa walang awang nilapastangan ang pagkatao ko. Kumbaga baboy na nga ang pagkababae ko ay binaboy pa ulit ako. Masakit yon para sa akin pero wala akong magawa dahil ako rin naman ang punot dulo ng lahat. Papa Dudut, simula ng insidenteng yon ay nagsadatingan na ang mga problema sa relasyon namin ni Carlos. Isa na roon ang pagkakabuntis ko bunga ng panggagahasa sa akin. Natatakot akong aminin noong una pero dahil sa nagiging obvious ang paglaki ng aking tiyan, ay nagpasya na akong aminin kay Carlos ang katotohanan. Carlos, buntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Talaga? Magkakaanak na tayo? Hindi makapaniwala si Carlos ng mga oras na yon. Baka sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan. Ngunit agad ko yung pinutol. Hindi mo anak tong dinadala ko ngayon. Pagtatapat ko. Nakita ko sa ekspresyon ni Carlos ang labis na pagkalito. Si Oka ang ama nitong pinagbubuntis ko. Ginahasan niya ako at alam mo kung sino ang may kagagawa nito? Si Nena. Demonyo yung asawa mo, Carlos. Siyang nagpagahasa sa akin. Pagpapatuloy ko. Nakita ko na tila may namumuong galit na sa mukha ni Carlos. Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ni Nena na ipagahasa ka kay Oka. Carlos, maniwala ka sa akin. Si Nena ang nagdala kay Oka dito sa bahay at siyang nag-utos na halayin ako. Ang sabi ko kay Carlos, kinukumbinsing maniwala siya sa akin. May nakapagsabi sa akin na may relasyon kayong dalawa ng lalaking yon. Wika niya habang nagtitimpi. Ano? At sino naman ang nagsabi niyan sa iyo, ha? Wala kaming relasyon ni Oka. Mamatay man ako ngayon, pagtatanggi ko. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido ang kinakasama ko na ginahasa ako. Kaya napaiyak na lamang ako. Carlos, mahal mo ba talaga ako? Kasi kung mahal mo ako, paniniwalaan mo ako, ang sabi ko habang umiiyak. Oo, mahal kita. Kaya nga nasaktan ako ngayon eh. Di na nagtiwala ako sa iyo. Naging tapat ako sa iyo. Tinalikuran ko ang asawa ko para sa iyo. Nilapastangan ko ang sarili ko mga magulang para lang sa iyo. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat ay pagtataksilan mo lang din pala ako, ang sabi ni Carlos. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako nagtataksil sa iyo? Ginahasa ako. Bakit ayaw mong maniwala sa akin, ha? Hysterical ako ng mga oras na yon. Ewan ko, Dina. Gustuin ko mang maniwala sa iyo pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga huling salitang binitawan ni Carlos ang siyang nagparealize sa akin na walang tiwala sa akin ang aking mahal. Siguro'y iniisip mo na nagtataksil ako sa iyo kasi isa akong prosti. Isang babaeng mababang lipad. Oo, dahil sa amin, natutokso ang mga lalaki na mga liwa sa kanilang mga asawa o karelasyon. Dahil sa amin ay nauubos ang kayamanang naipundar ng padre de pamilya para sa kinabukasan ng mga anak niya. Dahil sa amin kaya lumalaganap ang mga makamundong interes sa bawat lalaki. Pero tulad ng ibang tao ay marunong din kaming maging tapat. Marunong din kaming magmahal ng wagas. Marunong din kaming magsakripisyo para sa mga taong mahal namin. Carlos, hindi porket prosti ako ay huhusgahan mo na ako ng masamang tao. Ngunit nanatili lamang walang imik si Carlos sa aking mga sinabi. At yon, Papa Dudut, ang lalong nagpakirot ng aking puso.
Kung ayaw mong maniwala sa akin, hindi kita pinipilit. Basta heto lang ang tandaan mo. Malinis ang konsensya ko. Alam ng Diyos kung gaano ako naging tapat sa iyo. Ito ang huling sinabi ko sa kanya bago siya tuluyang nakipaghiwalay sa akin. At nung gabi ding yun ay nag-impake ako at umalis sa aming bahay. Hindi man lang ako pinigilan ni Carlos. Umuwi ako sa dati kong bahay na tinutuluyan at sinalubong ako ng aking pamilya. At doon ay ikinuwento ko ang aking naging kasawian sa buhay. Papadudot, masakit sa akin ang nangyari. Pero wala akong magagawa noon kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan. Pero bago ko matanggap yon ay walang araw at gabing hindi ako umiiyak. Hanggang sa dumating nga ang araw na tuluyan na akong bumigay. At isa sa mga nagawa ko noon ay ang pagpapalaglag sa anak ko, bunga ng panggagahasa sa akin ng lalaking kinamumuhian ko. Pagkatapos noon ay muli akong bumalik sa pagsasayaw at pagbebenta ng laman dahil sa tingin ko ay yon ang isa sa mga paraan para makalimutan ko si Carlos. Pero nagkamali ako, papadudot, dahil isang gabi ay nakatakda palang maganap ang isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Habang ako ay nagpe-perform sa entablado ng hubot-hubad, ay nagulat ako nang makita si Carlos na nanggugulo habang palapit sa akin. Mukhang lasing siya at sinubukang awatin ng mga bouncer at ilang waitress ng kasa. Ngunit biglang binunot ni Carlos ang kanyang baril at nagpakilalang pulis. Kaya umatras ang mga umaawat sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa entablado at hinawakan ang aking kamay. Sumama ka na sa akin. Uuwi na tayong dalawa. Utos sa akin ni Carlos, ngunit pumalag ako at pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Pakiusap, Carlos. Huwag mong sirain ang kabuhayan ko, ang sabi ko sa kanya. Pera? Pera lang ba ang nagpapaikot sa mundo mo? Ayan na ang pera. Sa'yo na ang lahat ng yan, basta sumama ka lang sa akin. Ang sabi ni Carlos na walang balak na bitawan ang aking kamay. Di na nakikiusap ako sa'yo. Sumama ka na sa akin. Nangangako ako sa'yo na tutulungan kitang magbagong buhay. Lilinisin kita ulit. Di na mahal kita at handa akong gawin ang lahat para bigyan ka ng magandang buhay. Pero sa huli ay nagdesisyon pa rin akong wag nang sumama sa kanya. Walang nagawa si Carlos kundi ang tanggapin ang katotohanan at umalis sa aming kasa ng talunan. Umiiyak. At hindi ko na rin po pinatuloy ang pagsasayaw ng hubot-hubad sa entablado at sa halip ay maagang umuwi na lamang sa aking bahay at doon ko iniyak ang lahat. Papadudot, kahit na nakipaghiwalay ako kay Carlos, ay aminin kong siya pa rin ang aking mahal. Pero hindi ko pwedeng ipilit ang mali, kaya naman sinikap kong kalimutan na lamang ang lalaking yon. Samantala'y ninais ko pa rin makaalis sa pighating dinaranas ko. Nagpa siya akong tumigil ulit sa pagbebenta ng laman at sinubukan ko ulit maghanap ng marangal na trabaho. At sa awa naman ng ating Panginoon ay nakahanap naman ako. Naging factory worker ako sa isang paggawaan ng chicharon at doon nagsimulang makabangon ako. Tinulungan na rin ako ng mga kapatid ko na maghanap buhay sa pamamagitan ng pagiging working student. At yun nga, papadudot, unti-unti naman kaming nakakaluwag na sa buhay. Lumipas ang maraming taon ay naging masagana naman ang buhay namin. Nakapagtapos din ng pag-aaral ang dalawa kong kapatid. Pagkatapos ay nagtayo kami ng sariling paggawaan ng chicharon dito sa Santa Maria sa Bulacan. Nagsimula kami sa pakonti-konti hanggang sa unti-unting nakilala ang aming chicharon. At dumarami na ang orders. At netong 2018 lamang ay nakabili kami ng lupa at doon na namin tinayo ang aming chicharon factory.
Sa maraming taon na lumipas ay nag-focus na lamang kaming magkakapatid sa aming negosyo. Hindi na rin ako nag-asawa at nakalimutan ko na rin noon si Carlos. Kaya hindi na ako umasa na magkikita pa kami, Papa Dudut. Pero nagulat na lamang ako na isang araw ay bumungad sa akin si Carlos para mag-deliver ng in-order naming kilo-kilong pork skin. Dina, hindi rin makapaniwala si Carlos nang makita ako. Bakit kasama ka sa mga nag-deliver ng in-order namin sa supplier? Tanong ko. Ako yung supplier ninyo. Nakangiti niyang tugon sa akin. Ibig sabihin ikaw ang may-ari ng meat shop na kinukuhan na namin ng pork skin? Hindi pa rin ako makapaniwala ng mga oras na yon. Kumusta ka na, Dina? Matagal din tayong hindi nagkita. Masaya ako at umasenso ka na sa buhay, ang sabi pa niya. Deep inside ay nakaramdam ako ng tuwa sa aming muling pagkikita. Mabait ang Diyos, Carlos. Tinulungan niya akong magbagong buhay. At eto, sobra-sobra pa ang ibinigay niyang biyaya sa aming magkakapatid. Ang kwento ko. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay marami pa kaming pinagkwentuhan ni Carlos. Isa na roon ay ang pagkakasibak sa kanya bilang pulis dahil na-involve siya sa isang kontrobersya. Kaya naman naisipan na lamang niyang magnegosyo ng piggery para masuportahan ang kanyang mga anak. Taong 2012 din ay tuluyan nang naghiwalay sila ng kanyang asawang si Nena. At 2016 nang mamatay ito sa sakit na cancer. Kaya nung nagkita kami ni Carlos ay byudo na siya. Samantala ay muli kami nagkaroon ng komunikasyon ni Carlos. Noong una ay tungkol lamang sa negosyo ang aming pinag-uusapan. Hanggang sa nauwi ito sa pagkakaibigan. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na lamang na sa kabila pala ng lahat ng nangyari sa amin ay mahal ko pa rin pala siya. Pero hindi ko yon pinahalata dahil ayaw ko ring magpadalos-dalos ng desisyon. Hanggang sa isang araw ay inaya ako ni Carlos na lumabas at mag-dinner at doon ay ipinagtapat niya sa akin ang kanyang totoong nararamdaman. Dina, una sa lahat ay patawarin mo ako kung hindi naging maganda ang kinahinatnan ng pagsasama natin noon dahil hindi ako nagtiwala sa iyo. Alam kong masakit yon sa part mo at kapag naiisip ko yon ay nakukonsensya ako. Pinagsisihan ko yon. Nagtiwala dapat ako sa iyo at dapat ipinagtanggol kita laban sa mga umapi sa iyo. Ang wika ni Carlos sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang sincerity. Naramdaman kong pinagsisihan niya ang labis na ginawa niyang panghusga sa akin noon. Hanggang ngayon, Dina, mahal pa rin kita. Kung pahihintulutan mo ko ay handa akong bumawi sa iyo, dagdag pa ni Carlos. Mahal pa rin kita, Carlos, pag-amin ko naman sa kanya. Pero ang gusto ko ay pagkatiwalaan mo ko. Huwag mo kong pag-isipan ng masama dahil kahit kailan, hindi ko magagawang pagtaksilan ang lalaking mahal ko. Pangako ibibigay ko ang tiwalang nararapat sa iyo. Wika ni Carlos. Sana'y tanggapin mo ako ulit sa buhay mo. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay isang desisyon ang aking ginawa na alam kong makakabuti para sa aming dalawa. Carlos, tinatanggap na ulit kita sa buhay ko, ang sabi ko. Halos maiyak naman sa tuwa si Carlos nang marinig niya ang aking sinabi. At nung araw na yon ay nagmahalan ulit kami ni Carlos. At sa pagkakataong yon ay wala nang hadlang dahil pareho namang kaming malaya. Hindi na rin tumutol ang ina niya dahil ang gusto lamang niya ay maging masaya ang kanyang anak. Masaya kaming nagsama ni Carlos pero sa pagkakataong yun ay bilang mag-asawa na. March 16, 2019 nang magpakasal kami at mula noon ay masasabi kong going stronger pa rin ang aming pagsasama. May dalawa na rin kaming anak na babae na pinangalanan naming Rolene at Abigail.
Bukod sa ako na rin ang tumatayong ina sa mga anak ni Carlos kay Nena. Papa Dudut, masasabi kong masaya na ako sa buhay ko ngayon, kapiling ang aking mga mahal sa buhay, lalo na si Carlos. Pinatawad ko na rin at pinagpasa Diyos ang mga taong nagkasala sa akin tulad ni Nena at Oka. Hindi man naging maganda ang simula ng aking buhay, pero napatunayan kong mahal pa rin ako ng Diyos. At ibinigay niya sa akin ang mga taong magliligtas sa akin sa kadiliman. Papa Dudut, bagamat nagdadalawang isip ako noong una kung ibabahagi ko sa inyo ang aking kwento, pero nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na ibahagi ang aking buhay para sa mga babaeng katulad ko ng dinaranas. Kung ikaw ay nalulugmok sa iyong masalimuot na buhay, magdasal ka sa Panginoon. Magbalik loob ka sa Kanya. At huwag kang matakot na gumawa ng paraan para makatakas sa madilim na sandali ng iyong buhay. Palagi nating tatandaan na hanggat buhay tayo ay may pag-asang naghihintay sa atin. Hanggang dito na lamang ang ating kwentuhan, isang karangalan para sa akin, Papa Dudut, na may tampok mo ang aking istorya sa iyong programa. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Dina. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwento ni Dina na punong-puno ng pagsubok sa buhay. Masaklap ang naging simula ng kanyang buhay at dahil na rin sa kahirapan, kaya nauwi siya sa trabahong hindi masisikmura ng kahit na sinong babae. Gayunpaman ay naging matapang si Dina na harapin ang mga problema niya sa buhay at masaya tayo dahil nalaman nating nalampasan din niya ang mga yon. Samantala hindi man naging maganda ang simula ni Dina at Carlos dahil nag-ibigan sila sa maling panahon at pagkakataon. Ngunit narinig naman natin sa kanyang kwento na sinubukan ni Dina na itamang pagkakamaling yon at hinayaan na lamang si Carlos sa pamilya nito. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana at gumawa ito ng paraan para magkabalikan sina Dina at Carlos. At sa pagkakataong ito ay nasa right time and place na sila. Kaya ang ending, masaya sila ngayon sa kanilang buhay bilang legal na mag-asawa. Take chances, make mistakes. That's how you grow. Ang bawat sakit na iyong mararamdaman, nagiging pundasyon yan para tayo'y maging matatag, and you have to fail in order to practice being brave. At palagi din nating tatandaan, never judge someone on their past because they are no longer at that stage in their life. At kung may mga taong nanguhusga sa iyo, hayaan mo lang sila. Hindi mo naman obligasyon na ipaliwanag sa kanila kung ano ka talaga. Para po sa mga nakikinig ngayong gabi, maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po tayong bagong YouTube channel, ang pamagat Kaistorya Horror, narrated by Jason Steele. Sana po'y makapag-subscribe na kayo dyan. Likewise, ang aming pong family vlog, ang pangalan po ay Gianna Vlogs. Ang link po niyan ay makikita sa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po. Again, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.